mahal kita. Ano ba yan? Konti na lang talaga. Gusto ko rin magkaroon ng sarili kong impression about love. Pero hanggang ideas, imagination, at pagkagalulo na lang talaga ako. Lord, please, bigyan mo naman ako ng sign kung dapat kong ipagpatuloy ang pagmamadre o baka naman may chance pa akong maranasan ng mga ideas ko. Hoy! Teka nga, tawagin ko si Lee para may kachikahan ako. Yan. Luli! Hi, Kish! Alam mo ba, ba't ako napatawag? Oh, bakit? Kasi naiingit ako sa inyo ng jowa mo! Like, yung simpleng hug, yung simpleng tawanan nyo, yung simpleng kiss nyo. Parang fairy tale na nakikita ko lang sa social media. Ako, hopeless romance! Walang sariling impression ng love! Ano ka ba? Di mo kailangan mainggit. Pero, alam mo ba? Sakto yun sa topic natin kay David Hume sa philosophy. Ha? Paano naman? At saka, sino nga ulit si Hume? Bago natin pag-usapan ng libro na to, kilala niyo ba kung sino yung nagsulat neto? Kung hindi, siya si David Hume, isang sikat na Scottish philosopher, economist, historian, at saka essayist. Pero bago yan, kilalanin muna natin siya. Siya ay pinanganak noong May 7, 1711 sa Edinburgh, Scotland at namatay din doon noong August 25, 1776. Siya ay anak ni Joseph Hume, ang Laird ng Ninewells at ni Catherine Falconer. Ngayon, bakit nga ba siya sikat? Well, dahil sa dalawang idea niya, ang empiricism at ang skepticism. Ang empiricism, ang ibig sabihin nito ay lahat ng alam natin o iniisip natin ay nanggagaling sa mga karanasan natin. Para sa kanya, ipinanganak tayong walang built-in knowledge. Ibig sabihin, ang lahat ng alam natin ay nakabase lang sa naririnig, nakikita, o nararamdaman ng mga senses natin. Sa skepticism naman, sinasabi niya na limitado lang ang ating pag-unawa. Hindi natin maiintindihan masyado ang isang bagay kung hindi pa natin ito nararanasan mismo. Kaya sinasabi niya na magbase tayo sa mga karanasan natin, hindi lang puro sa reasoning at assumptions. Si David Hume yung nagsabi na ang self ay hindi fixed at permanenteng bagay, kundi isa itong bundle of perceptions, isang collection ng laging nagbabagong experiences, thoughts, tsaka feelings natin. Tsaka para sa kanya, lahat ng naiisip natin ay tinatawag na perceptions. At hinahati niya ito sa dalawa, ang ideas at saka ang impressions. Oo. Impressions ay yung direct at vivid na experiences na nararamdaman natin gamit yung 5 senses natin. Gaya sa'yo, kapag ginayakap ka ng jowa mo, na-activate yung 5 senses natin. Samantalang ideas naman ay mas mahina at parang copies lang ng impressions, memorya or imagination ang gumagana. So, ito yung case ko, yung pag nag-iisip ako kung ano. Exactly. At kaya ka naiinggit, Kish. Kasi wala ka pang sariling impression ng love. Ang meron ka lang ay ideas. Mga kopya ng impressions na nakikita mo sa iba. O kaya sa amin. Sabi nga ni David Hume, no impressions, no ideas. Kaya pala, yung mga pantasya kong magka-jowa, hindi naman totally bago. Copy lang pala ng mga nakikita ko. Tama ka dyan. Yan yung sinasabi niyang copy principle. Lahat ng ideas, simple man or complex, ay nagmula sa impressions. Ibig sabihin, kahit anong naiisip or nai-imagine natin, may ugat tsaka pinagmula nito sa mga tunay nating karanasan tsaka nararamdaman natin. Simple at complex? Ano nga kasi ulit yung difference nun? Simple impressions? Yun yung mga pinaka-basic na experiences natin na nararamdaman natin gamit yung 5 senses. Tulad na lamang nung kulay pula na rosas, kirot ng sugat, tunog ng tawa ng kaibigan natin, tamis ng tsokolate, o kaya naman yung amoy ng bagong luto na tinapay. Kapag naaalala mo yung mga ito, nagiging simple idea na. Mas mahina, parang memorya lang siya.
Pero kapag pinagsama-sama mo yung mga simple ideas, nagiging isang complex idea siya. Katulad na lamang nung unicorn. Wala siya sa totoong buhay, pero pinaghalo lang natin yung idea ng kabayo tsaka yung sungay. Nakikita mo, Kish? Kahit gaano kalayo yung imagination natin, lahat ng complex ideas ay nagmula pa rin sa mga simple impressions. Kung walang basihan sa totoong karanasan or nararamdaman, nagiging meaningless yung concept. Kita mo? Gets ko na. Sabi nga ni Yung, kung ang isang salita o isang konsepto ay hindi masusundan pabalik sa impression, wala itong tunay na kabuluhan. Pero alam mo, Kish, kahit sobrang lawak ng imagination natin, hindi to basta-basta or random nangyayari. Lahat ng naisip natin, nagkakaroon sila ng connection sa isa't isa sa isip natin. Sabi nga ni Yung, may 3 prinsipyo yung association of ideas. Una na dito is yung resemblance. Nag-uugnay tayo ng magkahawig. Halimbawa is, nanonood ka ng K-drama na movie, tapos yung actor dun kamukha ng crush mo. Kaya naisip mo bigla yung crush mo. Pangalawa is yung continuity. Magkakabit yung mga bagay dahil magkalapit sila sa oras o lugar. Parang kapag naisip mo yung isang kwarto, maisip mo rin yung katabi neto. Tapos yung pangatlo is yung cause and effect. Natural na nag-uugnay yung isang pangyayari sa isa pa. Halimbawa, kapag nasugatan ka, syempre mararamdaman mo yung sakit. Okay. Kaya kahit anong naiisip ko na complex idea, may connection pa rin siya sa mga simpleng karanasan o impressions na naranasan ko. Exactly. Kaya nakikita mo, kahit yung mga simpleng bagay na nakikita or nararanasan natin, nagkakaroon sila ng pattern sa isip natin. At yun yung nagpapaliwanag kung paano natin naiintindihan yung mga experiences natin. Uy, si ano na naman yan, no? Kita mo, inassume mo agad. Pero sabi niyo, hindi naman natin nakikita yung necessary connection ng notification tsaka yung message galing sa jowa ko. Nasanay ka lang kasi madalas na ganun. Bagay, baka yung mga text scams lang pala yan. Pero Lee, sure ba talaga tayo sa cause and effect? Sakto. Para kay Yung, ang paniniwala natin sa causation ay hindi dahil sa reason, kundi dahil sa habit natin. Nasanay lang tayo, kaya parang natural na sa isip natin yun. So, parang example ni Adam, no? Kahit matalino siya, kung wala siyang experience, hindi niya agad malalaman kung nakakasunog ang apoy o nakakalunod ang tubig. Alam mo, Kish, si Yung na rin nagsabi na may 2 uri ng knowledge. Una is yung relations of ideas, tsaka yung matters of fact. Yung relations of ideas, ito yung mga laging totoo dahil sa logic nila or definition. Halimbawa, all bachelors are unemployed. Hindi mo naman kailangan tignan yung mundo para malaman kung tama to. Yung relations of ideas, mostly math tsaka logic sila. And yung matters of fact naman, nakadepende sila sa experience or observation natin. Halimbawa, the sun will rise tomorrow. Pwede nating asahan base sa nakaraan, pero walang garantiya. Oo, gets ko na. So, parang ganito. Yung relations of ideas ay automatic na totoo kasi nakabase siya mismo sa definition at logic. Halimbawa, kung may isang triangle, lagi ito may 3 sides. Pero, yung matters of fact, tulad ng araw na sisikat bukas, nakadepende ito sa nakaraan at sa mga experience natin. Kahit paulit-ulit na nangyari ito before, wala talaga tayong 100% na garantiya na mangyayari ulit ito sa future. Kaya dito lumalabas yung problem of induction. Ang paniniwala natin na ang future ay magiging katulad ng past ay hindi logically certainty. Nakabase lang sa habit o paulit-ulit na obserbasyon natin. Tama, exactly yun. Kung ganito pala sa knowledge, paano naman yung mga bagay na nakadepende sa feelings natin? Like, kung tama o mali ang isang aksyon. Parang pinakamahirap pag-usapan ang morality kasi lahat may kanya-kanyang opinion. Hindi ba pwede may innate morals tayo, like conscience? Paano kung mali si Yung dito? Good question.
Para kay Jung, lahat ng moral understanding natin ay rooted sa sentiments. Hindi siya naniniwala sa mga innate ideas. Pero, dito rin lumabas yung debate sa pagitan ng mga philosophers na sumasagot siya kumu-question sa kanya. At dito, papasok yung passions. Para kay Jung, hindi rason ang ultimate guide ng tao, kundi emosyon. Kaya nga, sabi niya, reason is the slave of the passions. Ibig sabihin, ang choices at actions natin ay kadalasang pinapagalaw ng feelings, hindi ng logic lang. Gets ko na! Kaya pala kahit simple decisions natin sa araw-araw, kadalasan ay nakabase lang ito sa ating nararamdaman, hindi lang sa logic. Tama. At tungkol sa morality, hindi lang ito galing sa reason, kundi sa sentiments. Yung nararamdaman nating approval or disapproval sa kilos ng tao. Pero kung emotions ang basihan, hindi ba magiging subjective ang morality? Paano kung iba-iba ang damdamin ng tao? Yan naman ang challenge kay Jung. Ang sagot niya, common human nature and sentiments. Pero, syempre, hindi lahat satisfied sa explanation na yun. So, kung pagsasama-samahin natin lahat ng naiisip ko ay galing sa impressions. Ang panaginip ay kopya lang ng naranasan o nakita. Ang paniniwala na mangyayari ang isang bagay sa hinaharap ay parang matters of fact. Walang logical guarantee. At yung pagtitiwala natin doon ay galing sa passions. Alam mo, ang galing natin. Na-discuss na natin halos lahat kay Jung. Yung perceptions, copy principle, simple and complex, association of ideas, skepticism of causation, habit, problem of induction, division of sciences, and passions. Plus yung mga criticisms. Kaya, kahit wala pa akong jowa, at least, may malalim akong pagkakaintindi kay David Hume. Philosophy na muna nga ang atupagin ko. O siya, kayo naman, may katanungan ba kayo? Oo nga, kanina pa kami babad dito. Hindi, pero seryoso. Sana marami kayong natutunan sa discussion namin. Ako nga pala si Nia Jalica Yumul. At ako naman si Keisha Isabel Magyari. At iiyon ko ang katagang ito. Reason is and ought only to be the slave of the passions and can never pretend to any other office than to serve and obey them. Maraming salamat! Maraming salamat! Hep hep! Kala nyo tapos na, no? Siyempre, bago matapos ang discussion na to, knowledge check muna kung nakinig ba talaga ang mga basic ko na yan. Pero, don't worry, hindi to nakaka-stress, no? For fun lang, para matest kung gaano kayo kaalit. Kung attentive ko kanina, edi basic lang sa'yo to. Pero, kung hindi naman, ay, good luck na lang sa'yo. Para sa unang lalaroin, ang Truth or False. Una, kapag may bagong karanasan, automatic kong itong nagiging complex idea. Ano sa tingin nyo? Truth or false? Ang impressions ay mas mahina kaysa sa ideas. Ito medyo tricky na to Ano? Truth or false? Para sa susunod, ayon kay Hume, ang reason ang dapat na laging manguna kaysa sa passions. O, tingin nyo, sino ang bida? Reason or passions? Truth or false? Kasunod, para kay Hume, ang mga panaginip ay pwedeng ituring na kopya lamang ng mga naranasan na nating impression. O, ayan, sa mga mahilig matulog at mangarap, tulad ko, sakto sa inyo to. Truth or false? At panghuli sa round na to, ang paniniwala natin sa cause and effect ay bunga ng habit, hindi ng reason. Truth or false? Pero teka, di pa dito nagtatapos. Siyempre, dapat may second round tayo para mas exciting. So, let's move on to our next game. Fill in the blanks. Dito malalaman kung talagang naaalala niyo yung mga key terms at concepts na diniscuss kanina. Ready na ba kayo? Una, ang tatlong prinsipyo ng association of ideas ay resemblance, blank, at cause and effect. Ano kaya to?
Next, ang problema ni Hume sa causation ay kilala bilang problem of what? At panghuli, para kay Hume, ang self ay isang bundle of blank. Last na. At doon na nga nagtatapos ang games natin or kaya ang knowledge check. Congrats sa mga nakatama, pero kahit may mali ka, okay lang yan. Sabi nga ni Hume, lahat ng ideas ay galing sa impressions, kaya baka kailangan mo lang ng mas maraming karanasan at mas maraming review. At tandaan, hindi lang sa love may pagkadelulu, no? Minsan pati sa philosophy. Pero at least, ngayon, mas malinaw na sa atin ang mga insights ni David Hume. Maraming salamat sa paglalaro at sana nag-enjoy kayo. Bye!